Hi guys! Super excited ako ngayon kasi merong bagong restaurant dito sa Guernsey at first Filipino restaurant siya. So nakakatuwa na meron ng Pinoy restaurant dito sa Guernsey. So kakain kami doon, kasama ko si Benz. Ayan siya. So ito yung bagong restaurant dito. Lasa yung name niya. So try natin, tingnan natin kung masarap. Pasok na tayo. So nandito na kami sa loob ng restaurant. Tapos ito yung kanilang menu. Halos lahat ng mga menu nila dito, mga Filipino dishes. So may kare-kare, escabeche, sisig, kaldereta, tapos mga curry, ayan. So hindi ko pa alam kung ano yung gusto kong orderin. Parang gusto kong itry yung kare-kare. So ito guys, yung itsura ng loob ng restaurant. And ayan, kita niyo yan, yung sa TV na yan, puro mga beaches ng Philippines. So parang pinopromote na rin nila yung Philippines dito. Then yung tugtog dito, parang mga Pinoy. Ayan, may mga kumakain din. Ayan, mga Pinoy tsaka mga lokal. Tapos, kita niya yan, sampagita. Di ba, nakakatawa? Very Pinoy. So, excited na ako. Umorder ako ng kare-kare. Tapos, umorder si Benson ng kaldereta. Tapos, si Mawala pa siya. Umorder siya ng curries. So, ito na yung in-order ko na kare-kare. Meron siyang dalawang karne dito. Tapos, may pak choy at saka merong talong. So, tikman na natin. Siyempre, hindi to complete pag walang rice. At meron silang bagoong. Ayan. So, complete na complete. So, tikman natin. In fairness, malambot yung kanilang karne. Unang hiwa ko pa lang. Actually, mataas yung expectation ko dito. Kasi nga, pag Pilipino ka, tapos kumain ka sa isang Filipino restaurant, parang alam mo na kung ano yung lasa niya. And masarap siya. Honestly, masarap siya. Kaldereta ang in-order ni Benson. So, Benson, try mo na. So I'm now going into all the different stuff. Malambot yung karne. It's good. Lang kaldereta naman siya. Oo. May ano din siya, may spice na ano. Oo. Okay naman, approve naman. Okay. Yung kay Mau naman, chicken curry yung in-order niya. So, Mau, tikman mo na. Tikman natin. Naglagay na ako ng pieces dito sa kanin. Tignan natin. Okay siya. Nandun yung curry taste, although nasa milder version siya. Pero okay siya. So, bilang mga Pinoy, syempre, isi-share natin yan sa gitna ang mga ulam, tapos kanya-kanya ng kuha. And matitikman ko rin yung curry at saka yung kaldereta. Ayan, natikman na namin lahat ng mga ulam. And so far, ang nagustuhan ko yung chicken curry. Si Mawa at saka si Benson, ang nagustuhan nila yung kaldereta. Alam nyo guys, medyo pag Pinoy kasi, medyo mataas yung expectation natin pagdating sa mga pagkain Pinoy. Kasi nga, lumaki tayo na kumakain sa mga ganitong klaseng mga ulam. And malamang, natikman na natin yung mga pinakamasarap na kaldereta, kare-kare at saka curry nung nasa Pilipinas tayo. And ngayon, nandito siya ngayon sa Guernsey. Parang feeling ko medyo may tinailored lang nila yung lasa sa mga lokal dito. And so far, okay naman siya, masarap naman siya. At ayun, so nakakatuwa lang na meron ng representation ang Philippines, lalo na yung Philippine cuisine dito sa Guernsey, and matitikman na siya ng mga lokal. And ayun, no? Ayan, no? Marami rin kumakain dito, tapos meron ding mga ibang lahi na kumakain. So sana magtuloy-tuloy, sana magustuhan nila yung pagkain dito. Grabe guys, sobrang busog na busog. Ayan, naubos namin lahat. Ayan, happy? Sana ako din. Sobrang sarap. Siguro magde-dessert kami. Try natin yung desserts dito. So magde-dessert naman kami ngayon and umorder kami ng kasaba. Ayan, nakain na nung dalawa. Tapos umorder din kami ng biko. Kamusta lasa? Masarap? Ito, kasaba cake. Sarap. Sarap ng kasaba. Pero mas masarap sa tayabas yung kasaba. Pero masarap naman siya dito. Ano, biko? Sarap din yung biko. So, tinanong ko yung dalawa kung anong gusto nila, yung biko o yung kasaba. Nas nagustuhan nila yung kasaba. Actually, ako din nagustuhan ko yung kasaba. Pero kasi nakakain ako ng kasaba sa Tayabas, Quezon. Masarap talaga yung kasaba doon. Yung buding. Di ba, Benz? Si Benz kasi taga-ano din siya, taga Quezon. Si Mau naman ay taga Navotas. So, ano ba sa inyo? Patis. Kasama. Ayun, bagoong daw. So, shout out sa mga taga Navotas natin dyan. At saan ka nga, Benz?
Paano ko lang? Sa Polilio. So hello po sa mga taga Polilio at taga Navotas. Guys, nakabalik na ako dito sa office. Actually, meron akong video na pinakilala ko yung mga nagtatrabaho doon sa Lasa. Kaya lang, hindi pala nag-record. So, pasensya na po doon sa mga staffs kina Kuya Jeff na hindi ko sila napakita. Pero, alam nyo guys, yung mga nagwo-work doon, halos mga Pinoy, yung mga waiter, tapos yung chef, tapos yung pinakang head chef daw doon ay taga Pampanga. Kaya pala, very Pinoy yung mga pagkain doon. Tapos, yung kwento ng Lasa daw, yung may-ari kasi noon ay lokal, hindi talaga Pinoy. Nakatikim daw siya nung luto ng arroz caldo nung para sa mga staff. Tapos nagustuhan daw niya and sinaisip niya na bakit hindi natin ipakilala tong mga Filipino dishes dito sa Guernsey. And ayun na nga, 2 years in the making at ayan, nag-boom ang Lasa. Yung total na nagastos ko pala guys ay mga 30 pounds. Yun yung kare-kare kanin at saka yung dessert, yung kasaba. So kung i-convert sa peso, parang nasa 2,400 pesos siya. Medyo mahal pero okay naman siya kasi nga gano'n naman talaga dito. Medyo mahal naman talaga yung mga pagkain dito. And ayun, sana mas ma-discover pa ng mga lokal at sana magustuhan ng mga lokal dito yung pagkain ng Pinoy. So ayun po, thank you po sa pagsama sa akin. Bye-bye!